Mr. Late Night Radio. Magandang gabi mga kabighani. Welcome sa Mr. Late Night Radio kung saan ang gabi ay laging puno ng kwento. Kaya magpahinga, mag-relax at let's make this night unforgettable. Mga kabighani, heto na naman tayo sa isa na namang kwento tungkol sa buhay ng isang commuter. Lalo na kung taga-Maynila ka, hindi pwedeng walang EDSA sa iyong araw. Kahit anong klase ng plano ang gawin mo, si EDSA pa rin ang maghahari. Kaya naman, ihanda na ang mga seatbelts or better yet, ang inyong mga patience at sense of humor. Dahil heto na ang kwento ng isang araw ng traffic sa EDSA na tiyak makaka-relate kayo. Si Jerry, isang fresh graduate, ay bagong-bago pa sa mundo ng work life. Gabi pa lang excited na siya kasi kinabukasan ng unang araw niya sa trabaho. Naalala pa niya ang mga tip ng mga kaibigan at pamilya. Mag-commute ka lang, Jerry, sabi ng mga tita niya. Walang problema sa EDSA kahit na traffic. Mga tita, tinutulungan siya magdasal sa mga pangarap niya sa buhay. Nung sumapit ang araw ng kanyang unang trabaho, feeling niya na, "Hoy EDSA, maghanda ka! I'm ready for you!" Si Jerry, gising na bago pa mag-sunrise, pinipilit magmukhang professional kahit ang buhok niya ay parang hindi pa tapos mag-awit ng I will survive sa gising. Binanggit niya sa sarili niya, "Okay lang, may trabaho na ako. Kaya kong malampasan ang traffic na ito." Pero hindi pa niya alam, walang makakapigil kay EDSA sa mga ganitong araw. Si EDSA para siyang biglang storm na di mo inaasahan. Nang sumakay siya ng jeep sa kanto ng Quezon City, napansin na ni Jerry ang unang sign of doom. Ang jeep na tatakbo pala ay sobrang puno. Hindi lang isang tao, kundi dalawa sa isang upuan. Hindi siya makapasok, kaya kailangan pa niyang maghintay na magbukas ang pintuan. Pinaplay pa ang mahal na mahal kita sa jeep na iyon para mabawi yung mood nila. Ay kala ni Jerry okay lang. Pero no, di pa tapos si EDSA, sisimulan pa niya ang pinakamalupit na slow motion na kalsada. Tinutok ni Jerry ang cellphone sa bag, sabay tanong, "How long will I be in this traffic? And why do I always feel like I'm stuck in the middle of the world?" Ang sasakyan na unang tumigil, hindi na gumagalaw. Puno ng mga nakangiting mukha na abala sa kanilang mga cellphone at mga pakulo sa araw na iyon. Siya lang ang parang niyayanig na sa kalsada. Ang pinakahilong bahagi, bus, jeep, mga tricycle, pati mga pedicab, lahat na nandyan. Si Jerry nagtitingin sa mga kalabit sa kanya. Hindi naman to. Nakita sa kalsada yung tinatawag ng mga upcoming filter tricks. He started shaking while still holding off traffic, almost hopeless. Hangdugal ba'y mga parlin namin? At dyan na nga mga kabighani, natapos na naman ang isang gabi ng kwentuhan. Salamat sa pagsama sa akin, sana ay napagaan ang iyong gabi at nakapag-relax ka kahit saglit. Good night at sweet dreams. Mr. Late Night Radio.